bubble wrap. Punta muna kami sa kabila. Ayusin namin yung mga CCTV camera doon. Bago kasing location ng bubble wrap Dasma Cavite. Isa lang sa pack house namin. So kasama ko dito si Julius. So ito yung second location namin. Ayun, may internet na. Bubble wrap. No pa rin eh. Hindi pa ito pwedeng restakan. Kuhain na namin yung mga tools. Okay. Tandal mo sa pader. Dapat yan, ano yan eh. Straight lang yan eh. Kasi fiber optic cable. Salamin ang laman yan. Ngayon, pag nagalaw tong wire na yan, putol agad yung internet namin. Yan ang problema minsan eh, kapag hindi mo natututukan eh. Wala kasi ako dito kahapon. So yung isang CCTV, dito ko na lang siguro ilalagay. Tapos yung pangalawa, mukhang dito ko na lang para nakikita yung mga dinadala dito palabas. Saka yung mga pumapasok dito sa garahe. Kahit pa paano para kita yung gate visibility dito ng paligid. Tatlo yung CCTV dito pero dalawa na lang siguro muna ikakabit ko. Okay na yun, kita naman na lahat yan. Pinalitan ko kasi yung CCTV namin sa labas pero ito yung dating gamit doon. Ito na lang ikakabit ko dito para hindi naman sayang, di ba? Kailangan alam mo rin kahit paano yung mga bagay na kailangan mo para sa negosyo. Like for example, ito, pagkakabit ng CCTV. Pero kung ipapagawa mo kagad sa iba, malaking gastos ka. Available na rin oras mo. Pwede mo naman na siyang gawin. Kapag pinagawa mo sa iba, at wala kang idea talaga kahit paano gawin yung mga ganyang bagay, maaari kang tagain ng mga kung sino-sino lang napapagawain mo. Malaking tulong na rin, less gastos. So ito naman yung isa na ikakabit natin, ceiling. Na yung isa, yung unang CCTV outdoor. Tago ko na lang yung cable sa loob. Ito semento na talaga to. Hindi na tayo magkakamali dito. Ito pala isang topic na naisip ko lang. Napapansin ko sa sisimula magnegosyo. Lagi nilang tanong, paano mo ba malalaman kung gumagana ang isang negosyo? So para sa akin kasi, gumagana ang isang negosyo kapag kakaroon ka na ng mga repeat customer at mga suki sa mga produktong binibenta mo. Pag nagkakaroon ka na ng mga suki niyan, ibig sabihin, nahanap mo na yung tinatawag na product market fit. So kadugtong na nung product market fit, doon ka na magtatanong, maghihingi ng review sa mga customer mo, doon mo malalaman kung effective ba talaga yung product nyo, gumagana ba yung serbisyo, nakakapagbigay ba ng value. Di ka naman kasi bibilan ng customer pa ulit-ulit kung pangit ang produkto mo. Siyempre, dun ka na magkakaroon ng strategy para mas pagandahin yung mga products at services na meron ka. Bilang negosyante, hindi dapat tayo mahiya na humingi ng feedback, manghingi ng review. At siyempre, yung mga review at feedback na yun, magagamit nyo rin yun as social proof. Popost nyo sa social media page nyo, may share nyo sa iba. At pag tagal-tagal kasi, yung mga nagiging suki nyo, kailangan nyo rin alagaan yun. Sila kasi rin yung magiging brand ambassador. Sila yung magsasabi na meron kay ano na ganito, meron silang magandang produkto na ganito, may serbisyo na ganito. So bilang negosyante, hindi dapat tayo mahiya manghingi ng feedback. At kadugtong na nun, syempre yung panghuling step, pag nahingian mo na yan ng mga feedback, dun mo na mas lalong mapapalupit yung produkto at serbisyo mo. Pag tagal-tagal, pwede ka na lang mag-follow up sa kanila. Kunwari sa isang suki mo, sabihin mo na lang, ma'am, baka kailangan nyo na po ulit ng ganito. Ma'am, baka kailangan nyo na po ulit ng ganon. So lagi ka na magkakaroon ng loyal follow. So yun na yung naisip ko bigla kasi napapansin ko, marami sa simula magnegosyo, hindi nila na-determine kung paano na mag-move sa next na stage ng negosyo nila. So lagi tayo dapat aware na every feedback and review ay makakatulong sa atin. Nagbibuild ka na ng relationship sa customer mo and at the same time, malalaman mo na kung saan mo mas dapat panggalingan. Sa negosyo talaga, laging napopokus ang sales sa mga unang beses pa lang na bumibili. Kumari, napabili mo na isang beses, kala natin okay na yun. Ang totoong profit o totoong kita ng negosyo, pumapasok yan sa mga paulit-ulit na bumibili sa atin. So okay, balik muna tayo ulit. Kakabit ko na dun yung CCTV dyan sa taas. Kaliwete ka ba? Amen. Okay. Ay. Bibili kami ng extra na extension wire para dun sa CCTV kasi medyo malayo yung saksakan ng dalawang CCTV dun sa location eh. Lakad lang muna kami kasi malapit lang naman yung bilihan dito. Yung extension wire nyo kaya? Yan lang po. Dito.
Kasi yung iba kasi pag natetesting ko, di ba lumuluwag yung ito na lang para ma-sure na may regulator para di madaling umapoy pag walang tao. So testing lang din natin yung internet dito kung okay ba. Ayan, mukhang okay naman. So i-connect na natin to sa modem natin. Okay, connected na. Okay na. Okay na, pwede na rin siya. Ayan, naka-motion detector din yan. Naka-motion detection. Sa garage. Pinagpit ang strap. Let's go back to home base. Lock na natin to. Dapat nakalock. Okay na. So naayos na namin yung mga CCTV. Sa nangangailangan nga pala ng bubble wrap, yung page po namin is Bubble Wrap Dasma Cavite. Check nyo lang po yung Facebook namin. Quality po ang bubble wrap na binibenta namin dito kasi kami po mismo ang gumagamit para sa mga fragile items. So message nyo lang po kami anytime. We're welcome to provide you with the best and quality packaging materials para sa online store nyo. Bubble wrap, packaging tape, pouches, fragile tape, thermal paper, thermal printer, lahat po meron kami niyan. So message lang po at yun lang muna. Good afternoon sa lahat and see you again.